green olives is a remedy for constipation and kidney diseases. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga sumusubaybay ngayong hapon pong ito dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, Doc. It is really an exciting part kasi siyempre sarami ba naman ng biktima eh. Siyempre, tanggapin natin na hindi naman tayo well-versed or something knowledgeable in that particular information. Kaya ang ating adhikain, umitiin natin talaga, kung paano natin ma-cope up itong tinatawag na senaryo na ating nararanasan ngayon. Katulad nga ngayon, siyempre, lockdown. Alam natin yung bigat ng dalahin. Siyempre, hindi naman natin pinag-usapan dito yung mga ginhawang tao na lahat na lang ng bagay nasa kanila. Pero sa dami ba naman ng nag-aalala ngayon, bukod sa wala ng hanap buhay, ay wala pang sariling taniman ng gulay sa likod bahay. Kaya nakikita ko na napakarami ngayon yung nagsasuffer. At marami yung merong, kung tawag na epidemic ng kalungkutan o in depression. Na ito yung pangako ng Panginoon sa 11:28 ng Matthew. Na sabi, come unto me, all ye that labor. Ano yung sunod doon? Yung, and are heavy laden. And are heavy laden, and I will give you what? Rest. Ito yung pinag-usapan natin, kung paano matugunan natin yung pangangailangan na kung ano yung kulang at hindi nakakaabot sa kinauukulan, ito yung dapat nating tinututukan at lagi nating iisipin na dapat doon tayo sa pabalita na nasa sentro at napapanahon sa ating kapanahunan. Ang ganda, Doc. And that's what this health message all about. Na maintindihan natin na lahat tayo ay binigyan ng blessings ng Panginoon. May kani-kaniya lang. Kaya lang, ang tanging nating dapat isipin, meron tayong participation at may purpose kung bakit ng Panginoon tayo ay naririto ngayon sa Kaalamang Pangkalusugan. Amen. Salamat, Doc. At sa atin pong mga manonood, nabanggit nga kanina ni Doc yung tungkol doon sa tututukan po natin, mga kaibigan, yung dapat natin na iwasan, tanggalin sa ating katawan o doon sa ating lifestyle, Doc? Especially, health yung ating pinag-uusapan. Kaya nais po naming tumutok kayo at subaybayan nyo po. Kasama po namin kung ano po yung mga information pa na malalaman natin every week dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Saka yung mga practical na kapamaraanan, di ba kitang-kita natin na napakaraming nakakonfine nga sa kamay nila, lalo nung mga nakaraang panahon, na dinideliveran na lang sila ng dilata at kung ano man yung mga noodles na may papadala sa kanila. Dahil talagang limitado lang yung lugar nila. Wala silang sariling taniman at wala silang sariling means para magkaroon sila ng komportable. Na tamang-tama naman, habang nabasa ko nga sa Country Living Book ng ating propetisa tungkol dito sa country, na ngayon ay marami na ngayon nagdesisyon ng mga non-Adventist people na ang ano nga nila ay naghahanap sila ng mga lugar na mayroon silang sariling taniman na kung dumating man yung oras na talagang kagipitan at nagkaroon ng kahirapan, iba yung pagpunta mo sa likod bahay. Kasi lumaki ako sa probinsya Pinalaki ako ng parents ko sa bukid Kukuha lang kami ng talbos ng kamote, may sili kami doon, may patola kami doon, may gulayan kami. Kaya hindi kami ng problema. Kahit nung time na yun, konti lang yung pera ng parents ko. Pero to be honest with you, ang saya namin noon. Kasi wala kaming worry Dahil kung anong oras namin matulog, pwede. At kung anong ang aga ng gising namin, may sarili kaming tubig. Yung dibomba. Yung sa poso. Yeah, at yung kuryente nung panahon na yun, palibasa, ano lang kami, ano tawag doon? Gasera? Gasera. Wala kang binabayaran ng kuryente. Pero to be honest, ang saya ng buhay. May time kami as family para magkaroon ng family interaction. Talagang ito yung time na talagang we must learn something on how to survive with these kinds of life that we have. Probably you can read some quotations from the book of Ellen G. White. Ayan. Ngayon, mga kaibigan, babasahin po natin ang nakalagay po sa Selected Messages, Volume 2, page 357 by Mrs. Ellen G. White. The Lord desires His people to move into the country where they can settle on the land and raise their own fruit and vegetables, and where their children can be brought in direct contact with the works of God in nature. Take your families away from the cities, is my message. Diretso yun, Doc. Yun po yung diretsong mensahe sa atin ni Mrs. Ellen White. Actually, 1902 pa yan
Actually, dito makikita na very timely na talagang nangyayari ngayon. Marami-rami na kasi kaming naobserbahan na ang dami ng mga taga-Kamaynilaan, Quezon City, Marikina, Manila. Talagang naghahanap sila ng lugar na malilipatan at mapupuntahan. Timing, nabasa ko nga yan, na talagang isang uri ng pabalita sa ating mga kapatiran na huwag tayong mag-settle sa lugar na alam natin na crowded, polluted. And at the same time, yung 8 laws of health na ating pinag-aaralan na yung sariwang hangin ay gamot sa taong mayroong karamdaman. Na ang hangin pala, major palang gamot yan. Bagaman hindi pa yan ang topic natin. Pero pag pinag-usapan natin tong fresh air, magugulat tayo. Talagang malalaman natin talagang sobrang guilty tayo. Na makakain tayo ng pagkain, alam natin na hindi na puro. Na talagang ang point nating pinag-uusapan dito, talagang babalik tayo dun sa tinatawag na kahalagaan kung bakit lagi tayong ganito yung ating tinatawag na desire, kung paano maabot natin yung napakarami mga tao na lagi natin binibigyan ng daan sa gospel, di ba? Yung purpose nga ng gospel. Kasi part ng gospel sa page 73, ang health ng Councils on Diet and Food. At kung babasahin mo yung purpose ng gospel, makikita natin na pwede nating diretsuhin na. Ano ang purpose ng Panginoon at ano yung dahilan kung bakit ang Panginoon na ibig niya na maabot sila ng mensahe na ganito. Ngayon po ay babasahin po natin ang nakalagay po sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 743. The purpose of the gospel. By sin, the image of God in man has been marred and well-nigh obliterated. It is the work of the gospel to restore that which has been lost. Ibig sabihin pala, Dok, meron tayong yung paggagawa sa atin. May nawawala, may kulang, di ba? Yung nawawala na yun, saan na? At yun yung kailangan nating hanapin. May balik. Ganda yan eh. Okay. Sa Christ Object Lessons, page 420, sabi po dyan, when Christ reigns in the soul, there is purity, freedom from sin, the glory, the fullness, the completeness of the gospel plan is fulfilled in the life. Sa Son and Daughters devotional book, the purpose of the plan of salvation. The purpose of the plan of salvation is the complete restoration of man in this life to the image of God which he lost when he sinned. He would give all heaven to this work of salvation of restoring the moral image of God in man. Yun, yung pinaka-sentro na kung pag-aaralan natin ang Book of Revelation, o yung Genesis to Revelation, saka itong Story of Redemption, at itong Step to Christ, Desire Pages, makita natin na sum up ito sa isang uri ng produkto na ang purpose lang pala talaga nito ay muling mapatunayan ng Panginoon yung nasirang dangal niya na sinagasaan ng kaaway, lalo-lalo na sa kahalagahan ng pagsunod sa kanyang pamantayan o kautusan, na ito yung papatunayan niya na ibig niyang maibalik sa kalagayan ng mga anak niya na binanggit sa Our Calling 154, na nakataya yung dangal niya, nakataya yung kanyang pagka-Diyos dito, na papatunayan niya na muling maibabalik niya ito sa buhay ng mga anak niya. Kaya ko lang ito binigyan ng konting daan ngayong hapon kasi na itong pangkalusugan pala ay mayroong tinatawag na relasyon dito sa purpose na ito. Na kung pagkaminsan, light lang kung pagkaminsan yung sentro kung paano dapat sana i-deliver sa tao. So ito yung bahagi ng pangkalusugan kung bakit ibinigay ng Panginoon itong mensaheng ito noong 1800 during the time of Ellen G. White, dahil may purpose pala ito sa pagsasauli ng larawan ni Kristo doon sa tinatawag na panukalan ng Diyos kung bakit ibinigay niya ang pangkalusugan sa isang pulutong na kanyang pinagtiwalaan para makaabot sa mga tao na hindi nila naaabot pa ang ganitong uri ng liwanag. Sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, page 243, let us remember that it was in love that our Heavenly Father sent the light of health reform to guard against the evils that result from unrestrained indulgence of appetite.
Naalala natin, Dok, no, nung binanggit sa Bible talaga yung 3 John 2, no, na nakalagay diyan, "Beloved, I wish above all things that you mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth." And also, that God is interested in our health and happiness here on earth as well as in our character development and eternal destiny is an inspiring truth. So napakaganda nung mga binabahagi sa atin nung mga vision po ni Ellen White. At gayon din po nakalagay dito sa Counsels on Diet and Foods, the health message is a wonderful gift to the remnant church. The giving of this message is one of the greatest things which God has done for us. Truly, it is a great privilege to have the instruction which God has revealed to us concerning the relationship between health habits and character development. Its purpose is to secure the highest development of body, mind, and soul. Counsels on Diet and Foods, page 457. So, ang ganda, Dok, diba, ng napakalinaw. So, ngayon, pag naintindihan mo na yung purpose ng gospel at anong relasyon ng pangkalusugan sa pagbubuo ng larawan ng ating Panginoon, talagang magigilty ka. Lalo-lalo na pag alam mo na hindi na ibibigay sa tamang oras yung tinatawag na ibinibigay ng Panginoon na dapat sana noon pa. Kaya nga merong message na we should not delay the work of health reform to be given. Bakit? Kasi ang purpose talaga nito ay doon sa pagbubuo nung nasirang larawan ng Panginoon. Bunga ng pagsalangsang sa batas ng kalusugan at pagsalangsang sa batas na moral. Kaya nga yung Exodus 15:26, kung yung babasahin, kitang-kita natin dito na merong pangako ang Panginoon na kagalingan. Na hindi naman ibig sabihin kung nasa ilalim ka ng sumpa ng karamdaman na binanggit sa page 60 ng Healthful Living, ay para bang wala ka ng tsansa na makaabangon dyan. Dahil ang karamdaman nanggaling sa kaawayan. Pero ang Panginoon, may pinangako siya. May blessing. Siguro, pakibasa mo. Exodus 15:26. Sa Exodus chapter 15, verse 26, "And said, If you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, and give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you, which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." Napakagandang pangako, di ba? Na aalisin. Alin? Yung mga sakit natin. Ayun ang tanong, di ba? Di ba sa Amerika, kung tawagin sila ay Christian country, which include our own beloved country, Philippines. Hindi ba naniniwala tayo sa Panginoon? Ang pangako niya, pag sumusunod ka, Kristiyano ka, kaya naniniwala nga tayo sa Kanya. Bakit puro may sakit ang tao? So it means we are not actually heeding or even willing enough to go more closer to Him, especially sa area ng inuutos niya. Kaya kung titingnan natin itong pinag-uusapan natin, siyempre, bakit nag-iisip sila? Bakit kailangan natin itapik yung cheese? Bakit kailangan itapik natin itong gatas? Pwede ba naman gumaling yung sakit natin? Ito yung mga counterpart, ito yung tinatawag na mga warfare na masasabi ko na biological, na walang kamalay-malay ng tao, na yung gera, na akala natin ay gerang barilan. Pero itong gera na tinatawag na mga pagkain na kakalaso ng katawan, ito yung numero 1 na matinding labanan sa ating kapanahonan. Kaya kung titingnan natin Exodus 15:26, sa page 43 ng Counsels on Diet and Food, pinaliwanag doon. Ito sa first na sa 10 Commandments. Yung dalawang yan. Isa lang ang ano niyan. Ang tinatawag na timbang niya. Na kung pagkaminsan nakala natin, nakapokus sa 10 Commandments, pero pwede tayo magpakamatay ng hulugan. Yung tinatawag na pagsira ng ating kalusugan, na diretsuhan, na hindi natin alam, na tayo na rin mismo ang nagpapabaya sa ating katawan. Kaya napakaganda na pag-aralan natin. Katulad niya, itong pinag-usapan natin itong kanina, binasa mo yung olive oil. Siyempre, sino ba naman sa mga ordinaryong tao ang nakakaalam na kahit sa propetisa natin na napakatagal ng panahon, ay pinakita sa kanya sa vision kung anong benefit itong olive oil. Kaya ngayon, Doc, ang ating topic, mga kaibigan, ay laxatives. At magfo-focus tayo doon sa binanggit nga kanina ni Doc
na kinote din po natin sa Councils on Diet and Foods na tungkol sa mga healthy na taba. And I know and for sure na lahat po tayo mga kaibigan ay gusto nating malaman at gusto natin na yung taba na healthy ang ipasok natin sa ating katawan, di ba, Doc? Okay, so ngayon, Doc... Kaganda nito. Siyempre, comes from the Lord. Kaya all we have to do is just to listen and obey. Kaya may tinatawag na trust and obey. Paano mo mapapatunayan na nagtitiwala ka sa mensahe na binibigay niya? Hindi mo naman ino-obey. Pag sinabing pananampalataya, manampalataya ka doon sa nakalagay. Hindi yung by faith, by emotion, or by feeling that I accepted Him. No, it's not the way it is. Pag sinabing faith, maniniwala ka sa instructions niya. Napakalinaw na pinanggagalingan ng karamdaman, bunga ng pagsalangsang sa utos. Na yung utos na ito, sa page 43 ng Councils on Diet, utos ng pangkalusugan ito at utos ng moral. Dalawa yan. Iisang author niyan na hindi pwedeng paghiwalayin yan. Dahil ito yung pinakasentro ng gospel para maibalik muli yung tinatawag na righteousness na nawala sa tao, bunga ng pagsalangsang doon sa kanyang katuwiran. Kaya pag pinag-usapan natin righteous by faith, makikita natin ito. Na righteous by, ang meaning ng righteous by faith means obedience by faith. Kasi righteousness, doing right, following the right thing, following the word of God, which is the rules of God. Okay, at gusto din po naming ibahagi sa inyo ang nakalagay po sa The Ministry of Healing, page 298. When properly prepared olives, like nuts, supply the place of butter and flesh meats, the oil as eaten in the olive is far preferable to animal oil or fat. It serves as a laxative. Its use will be found beneficial to consumptives and it is healing to an inflamed, irritated stomach. So, ibig sabihin pala, Dok, kung sumasakit yung tiyan natin, dumidighay tayo ng dumidighay, hindi tayo makadumi, lahat pala ito ay magandang pampatunaw, kumbaga, at panlabas ng mga toxins o yes, dumi. Kasi toxins. dumudula siya eh. Pag uminom ka ng tubig, at meron ka tinatawag na, di ba, kahit nga sasakyan eh, kahit nga yung makina eh, pag hindi mo nilagyan ng oil yan eh, kakatok yan, di ba? So, the same thing in our body, which include the brain. Maraming iba na pag vegetarian, akala nila ganun lang kadali yan. Pag nagkulang ka ng oil sa loob ng katawan, kung tawagin yung essential fats, nadadama yung brain ng tao. Saka dahil pinag-usapan natin ng olive oil, ang pinag-usapan dito hindi yung ginisang olive oil o yung pampiprito mo. Maganda ito kung imimix mo sa salad o kaya naman ay ihalo mo na lang sa sinigang. Kunyari, luto na. Medyo malamig na. Hindi na siya, wala nang apoy. Para maging lasang malinamnam yung lasa niya. Kaya, actually, itong olive oil, kahit isang kutsara niyan, pwede mong i-take during the meal para talagang maganda yung senaryo ng panunaw. Okay. Pero may good news. Ito palang olive oil. At tinaluan mo ng katas ng lemon. Magandang pagtulo ng taba sa gallbladder. Oh, nako, mga... Ang tawag din gallbladder flushing. Yung may mga gallstone. Okay. Lumalabas siya. Yung olive oil, saka lemon. Di ba? Good news. So, dito natin makita na may mga natural healing na makukuha tungkol dito. At ang olive oil, hindi lang naman sa iniinom. Napakaganda yan sa buhok. Alam mo yung olive oil na sabon? Yan ang ginagamit nila ngayon. Pero the best one, yung kung gusto mong hindi maglugas yung buhok mo, pwedeng pandagdag. Parang coconut oil, yung olive oil, sa mga maninipis yung buhok. Yung hibla ng buhok nila. Yung medyo nakalbo ng konti. Nakakatulong yan. Hindi lang kasi yung oil niya yung nutrients na makukuha sa kanya, may protein siya. Na match sa protein ng skin protein. Nakaramihan talaga na nagtitik nito. Kita mo yung mga taga Middle East, hindi sila pwedeng walang olive oil. Lagi silang merong olive. Yung mga Italian, lagi may olive yan. Tingnan mo ang bigote nila. Talagang makakapal, no? Makakapal. Yeah.
Kaya yung mga kulang sa buhok, olive, makatulong. Ayan. Salamat, Doc, no? Sa atin pong mga manonood, for sure, kayo po ay nag-aabang din dyan. Pero alam mo ba, Doc, may mga nagtanong sa atin, kaya din tayo nag-come up dito po sa atin pong topic na regarding sa laxative or yung olive oil natin. Kasi maraming mga kaibigan natin na nagsisend sila ng kanilang mga katanungan regarding sa pagfa-flash sa kanila pong gallstone. So, napakagandang good news talaga yan, no, tulong. Doc? Yan ang karamihan ginagamit. Ng mga, lalo na kung hindi pa naman masyadong malala. So, ebit mo kailangan pang magkaroon ng gallstone para mag-take niya. Or bakit kailangan mo pa mag-undergo ng surgery, di ba? Yeah, pangalawa, kaya ka naman nagkaka-gallstone kasi gawa nga ng mga pagkain na mga junk food at mga mamantika. But anyway, siyempre, kaya naman natin dinidiscuss ito kasi ang tanging mitiin lang naman talaga natin dito. Huwag natin kakalimutan yung purpose. Kasi bakala nila, gusto lang natin pag-vegetarianin. No way. Kasi mahirap naman yung pagbe-vegetarianin mo, hindi naman nila alam kung anong purpose ng pagbe-vegetarian. At kung alam mo, yung purpose ng pagbe-vegetarian, yun pala may relasyon dito sa pagpapakabanal, may relasyon pala ito sa larawan na nawala, na katulad ng larawan ng ugali natin Panginoong Hesus na gusto niyang maibalik, na hindi pwedeng mangyari ito hanggang di tayo nagsisimula sa simula. Ibig sabihin, ang kalusugan dapat maibalik. Kasi hindi ka pwede maging healthy holistically. Kaya nga sa page 37, if I'm not mistaken, it is sin to be sick. Page 31, I'm sorry. Ng Councils on Health. Councils on Diet. Councils on Health. Councils on Health. So, ibig sabihin, kasalanan pala ang karamdaman. At malinaw naman sa chapter 5 ng Healthful Living, ang karamdaman naman ay pagsalangsang sa 8 laws of health. At ang pagsalangsang sa 8 laws of health, ang nagiging bunga nito ay yung curse, kung tawagin ni maagang pagkamatay. Na kailangan pala, bago dumating natin Panginoon sa Kristo, na lagi kong binabanggit yan sa mga nakaraan, ito pala yung frontliner. Ito pala yung kumagasana yung mga first line defense. Di ba may barrier, may innate, at may tinatawag na adapted immune system. Ang first line defense ng ating iglesia at para maibigay sa mga tao, itong tinatawag na prevention o bakuna. Ito yung bakuna natin, number 1, 8 laws of health. Kahit magbakuna tayo, ang lifestyle mo naman, taliwas dun sa rules ng ating Panginoon. And you are just fooling around yourself. And I'm here to just open up the way so that our people might understand that we have something to do, especially with people out there who are needing our help, especially in the area of this preventive procedure. And that's what this health message is all about. We are encouraging each and every one, all of our viewers, all over the Philippines, or even all over the world, that it is really a high time for God's people to work together and be united and to do the work. Nothing personal, Gladys. Nothing personal. Ang ating point dito, gaano karami ang gumagato sa hospital? Alam mo ba na sa 100,000 sa isang gabi? Nabanggit ko na yan. Ang binabayaran ng mga Pilipino na nagpapa-hospital sa sakit ng COVID. Samantalang ang Panginoon ay merong gamot. Yung first line defense, 8 laws of health. Amen. Alam mo ba kung bakit ko nasabi yan? Bakit, Doc? Takot palang virus o bakterya sa sikat ng araw. Lalo na pag ikaw nasa tabing dagat. Pag nasa tabing dagat ka at naglalakad ka sa kabuhanginan, at yung simoy ng hangin na tumatama sa tubig na nanggagaling ng karagatan, at habang naglalakad ka na nakapaa, na yung tinatapakan yung tinatawag na grounding, o yung buhangin. Meron palang electrical activities yan. Pinalalakas niya ang ating enerhiya. At pag tumaas ang enerhiya at nakakuha tayo ng tinatawag na mataas na antioxidant na nanggaling sa negative ion, healing will take place. Maraming salamat, Doc, no? Ang lawak talaga, Doc, ng kalusugan. Natin. Talaga itong 8 laws of health. Talagang hindi atin to. Believe me. Kay God ito. Mananagot tayo. Totoo, Doc. Siyempre, hindi naman natin po pwedeng basta na lamang nahatulan ng maraming mga tao. Hindi rin nila alam yan. Tayo ang nakakalungkot dito. 1,800 pa ito. Bakit? Para bang napakahirap ibigay sa tao? Samantalang pwede naman talaga nating ulit-ulitin ito. Kaya ako'y nagpapasalamat doon sa Panginoon at sa kagawaran ng Hope Channel na pinangungunahan ni Pastor Mangiliman na binigyan niya ng daan
Na meron kapamaraanan na pwede pala tayong mabuhay na walang karamdaman as long na kinikilala natin na meron tayong dapat nagampanan na sabi sa Exodus 15:26, abide in me. Sumunod kayo sa akin, di ba binasa mo kanina? And then Papagalingin niya lahat ng mga kasakitan natin. Hindi ba napakaganda yan? Napangako. Ang Panginoon ba pag nangako, sa tingin mo kaya? Tinutupad niya, Dok. Sa tingin mo kaya naman, Hindi pumapalya. Hindi ito po pwedeng... Ako nga lang, hindi naman ako perfect. Marami rin akong pagkukulang. Yung mga pangarap ko, kahilingan ko mula nung aking kabataan. Wala naman akong nakita na hindi ko natanggap eh. Kasi yung aking buhay ngayon, hindi ko naman kaya malimutan ito. Nasabi ko nga sa Panginoon eh, kaya yung kantang Diyos, bakit ako? Ang pinili mo bilang iyong anak. Batid mo ang aking buhay. Siyempre, lahat naman tayo may kasalanan, may kahinaan. Pero ang Panginoon, wala siyang bagay na imposibleng na hindi niya kayang ibigay. Kahit ano man yung ating kalagayan, ano man yung ating nararanasan sa buhay, kung tayo man ay mga problema, kahirapan ng buhay, lockdown, huwag po tayong mawala ng lakas ng loob. Ang Panginoon, lagi lang nag-iintay. Ibig lang ng Panginoon. Lagi nating isipin na sobra niya tayong minahal. Amen. Kaya nung nabasa ko ngayong write-up nga ni, nung anak ni Henry C., yung apo ni Henry C., nagulat ako sa testimony nila. Siyempre, namatayan sila. Doon nila na-realize talaga na ang Panginoon ang tanging nating pag-asa. Amen. No matter what we have, kahit ano man yung antas ng pinag-aralan mo, kahit gaano ka kayaman, kahit ano man yung naipundar mo, kilala ka man o anong posisyon mo, pero pare-parehas lang tayo ang ating katayuan. Kaya bilang paalala ng Panginoon, bilang tao, tumingala tayo sa kaitaasan. Dahil tanging Panginoon lang ang tanging nating matatakbuhan, lalo-lalo na sa napakatindi na nararanasan ng mga tao sa buong sanlibutan. Amen. Totoo yun, no, Doc? And sa atin pong mga manonood, no, simula pa lang po yan, wala pa po tayo sa kalagitnaan, mga kaibigan. Ang dami na po nating natutunan. And at the same time, sa mga number po na mag-flash po sa inyo pong screen, ay i-message lang po dyan or mag-comment po kayo sa comment box ng inyo pong mga katanungan regarding po sa atin pong topic ngayong hapon pong ito na laxatives. At mag-focus po tayo sa topic na olive oil. So, Doc, idiretso na natin. Ano ba yung mga benepisyo or benefits nitong olive oil? Actually, hindi na may tatago ito dahil sa sobra namang galing na ng technology ngayon eh. Ilagay mo lang sa Google eh. I-type mo olive oil eh. Lalabas na eh. Kasi mayaman siya sa vitamin A. At napakayaman siya sa katulad niya ng iba't ibang mga uri ng vitamina. Katulad niya ng copper, calcium, antioxidant. Ang ganda pati sa puso. Ay talaga namang masasabi natin talaga na panlaban pati ito sa osteoporosis. Kasi nga, mayaman nga ito sa ganung uri ng mga material na may kakayanan nito para bigyan tayo ng ganung uri ng benepisyo. Kaya ang masasabi ko lang, huwag naman nating ipagpalit ang olive oil dito sa mga ordinaryong langis o oil na nabibili sa pamilihan. Pero ang pinakamagandang olive oil yung cold press. Okay. Na-miss ko lang yung tatak eh, pero ayoko lang magbigay ng tatak dito eh. Pero maraming klaseng olive oil. Pero one of the best olive oil, yung cold press. Okay. Na talagang masasabi ko na under organic material. Yeah. And at the same time, Doc, no, gusto lamang din po namin i-inform yung ating pong mga manonood at sumusubaybay sa atin na ito palang olive oil, meron pala siya, Doc, na tinatawag na Oleanolic. Yung maganda sa liver. Yes, and at the same time, yung oleuropein, oleuropein na antiviral pala siya, Doc. So, ibig sabihin, kung may mga virus tayo, mga sipon-sipon, mawawala pala yun kasi yun yung epekto, especially... Saka alam mo yung temperature ng katawan natin, nire-regulate niya. Yun. Hindi ka basta giginawin. Pero hindi yung taba na napoprosen. Kasi match siya kasi sa tinatawag na molecules ng taba ng tao. So walang tinatawag na contradiction or something that will create, hardships inside our body o naging hard part siya. So ito yung benefit ng
olive oil na kailangan natin malaman. Nakatulong din ito sa pagpapababa ng blood pressure. Ayan. Nasa under sa category ng HDL. Di ba merong LDL? Yung bad cholesterol. Pero ang maganda rito, nasa area ito ng HDL. Yung good cholesterol natin. Good cholesterol. Kaya kung gusto natin ng good cholesterol, siyempre, pag wala ka rin naman cholesterol, paano na? Kasi yung akala ng iba, basta mantika, hindi na. Delikado rin. Kailan we should be open in that subject. Totoo yan, Dok. Kung wala kang fats, paano na? Kasi meron po tayong mga kaibigan na tinatawag na mga water-soluble vitamins and yung mga fat-soluble. So kung wala tayong fats, paano siya madadigest? Paano siya ma-absorb ng ating katawan? And at the same time, Doc, maganda rin ang olive oil sa heart diseases. Yung mga may sakit sa puso. Para makaiwas tayo doon, tayo ay dapat na meron tayong healthy na oil, which is yung olive oil. Pero syempre, Doc, hindi yung ginamit or under ng fire, di ba? Hindi yung pinanggisa mo siya. Katulad nga ng isda, laging pinagtatalunan, omega-3. Siyempre, isda yun. Siyempre, lulutuin mo. O pag niluto mo, nade-denature na yung oil ng isda. Pangalawa, hindi mo pa alam kung ano yung kategorya o kalagayan ng isda. Healthy kaya siya. Yung kayang dagat na tinira niya, 100% na walang lead, walang mercury, walang kung ano ng mga chemicals. So ang pinopoint ko, one of the best one, talaga na mga oil, masasabi ko yung olive oil. Saka itong, yung flaxseed. Okay. Flaxseed is one of the best one too. And that's what we are using most of the time. Pero lagi kami may olive oil. Ang ganda kasi yung may olive oil ka kasi talagang feeling strong. Kasi yung energy mo hindi ka mag-aalala susuplayan ka At saka itong fats na to, Doc, nakakatulong siya dun sa ating pong mga joints. Di ba yung kunyari sinasabi natin nawawala na yung mga synovial fluid, which is yung fluid po natin, mga kaibigan, kapag di ba yung sa joints natin, yung nagko-connect sa dalawang buto. So kaya natin siya nabibend dahil meron tayong synovial fluid. So kapag hindi na natin siya nabibend, nahihirapan na siyang mag-bend, ibig sabihin kulang tayo sa fats. Katulad sa buto natin, di ba yung arthritis natin, Doc. So kailangan po natin ng essential fats or yung ating good fats, yung HDL natin, para makatulong po sa ating katawan at maging flexible pa tayo. Di ba, pinag-usapan natin yung pag pinag-aralan natin yung essential fats o essential amino acid or essential minerals, they are not produced by the body by itself. So it means without giving it back, there's no way that your body can handle it. So it means as human, we must fully realize that there is some sort of required material in a daily basis. For example, essential fats. Essential means hindi kaya i-produce ng body. Ikaw talaga ang magbibigay. Yun, ayaw mong lagyan. Tapos gusto mo magkaroon ka ng healing. Naglalakad ka, paika-ika ka. Dahil yung buto mo halos nagkikis-kisa na. Dahil napag-aralan na meron palang synovial fluid, na yun pala yung pinakagatel o yung magbibigay ng flexibility doon para hindi magtamaan yung dalawang bakal sa sakyan o kayong buto. Kailangan mo na essential fats. Ayaw mong makinig ng kaalam pangkalusugan. Akala mo, alam mo na. Yan ang problema ng tao ngayon sa buong mundo. Kung mo matataas ang pinag-aralan, pero pagdating sa mga simpleng kaalaman, kung pagkaminsan, ito yung nagiging dahilan na hindi nila ini-enjoy ang kanilang buhay. Alam mo ba na ang isang tao na may nararamdaman sa katawan? Believe me, laging mainit ang ulo niyan. Paano ka makakadevelop ng karakter ng Panginoon? Yan ang Panginoon ng ugali ng Panginoon, mapagpahinod, mapagpatawad, slow to anger. Pag may sakit ka, masama agad ang pakiramdam mo. Kaya pala, ayaw ng Panginoon ng karamdaman dahil yan pala bigay ng kaawayan. Kaya pala binigay ang 8 laws of health at ibinigay itong tinatawag na nutrition sa unang-unang batas ng pangalusugan para malaman natin ang olive oil ay part ng nutrition. Amen? Amen. Yun lang, as simple as that. Totoo, Doc, no? Yeah. And at the same time, Doc, sa atin pong mga manonood na nanonood ngayon, hapon ito, ay meron po tayong ibabahagi sa atin pong lahat na mula po sa Harvard Health Publishing dahil meron po silang kinandak na isang study noong October 2018. And ang sabi po dito, the main health issue with dietary fats is how they influence cholesterol levels. Okay? Pero pakinggan po natin mabuti. Consuming high amounts of saturated fat produces more LDL or yung bad cholesterol natin, which can form
plaque in the arteries and increase your risk of cardiovascular disease and stroke. So malinaw, Doc, di ba? Malinaw. Harvard. Malinaw na talagang itong mga saturated fats or yung mga bad fats pala natin, yun dun tayo dapat umiwas kasi nagke-create siya ng yung mga namumuo. Saan manggagaling yun? Yung LDL na yan. Alam na naman natin yan. Diniscuss na natin yan. Totoo, Doc. And at the same time, binanggit po dito ni Dr. Vasanti Malik, a research scientist in the Department of Nutrition at Harvard's School of Public Health. Ang sabi niya po, your body needs a regular intake of fat. So tama, 'di ba, Doc? Na talagang yung sinasabi nga ni Ellen White, 'di ba, sa 8 laws of health natin, kailangan natin ng fat. And at the same time, sabi po dito, dietary fats are essential for maintaining good overall health, especially as we age. Kasi nga naman, Doc, di ba, nawawala eh. Ginagamit natin yung mga fats na nagpo-produce ng mobility sa atin para maging flexible. Okay. And at the same time, isa pa din pong study ang nabanggit ng Harvard Health Publishing. Sabi dito, in comparison, okay, ito na, the unsaturated fats or the good fats, yun pala, yung unsaturated fats, yun pala yung nagre-raise ng HDL or ng good cholesterol level natin sa katawan. And at the same time, the good fat picks up the excess bad fats. 'Di ba? Dati, Dok, na-explain mo na 'to, 'di ba? Na binibitbit nitong mga good fats yung mga bad fats at fina-flush na 'yon sa ating katawan, 'di ba? Para ma-remove siya. So kailangan pala natin 'to. And it says here that you want to have high HDL to LDL ratio, and unsaturated fats can help with this. So, yun yung sinabi ni Dr. Malik. So, ibig sabihin, kung gusto natin na ma-flush out yung ating pong mga bad cholesterol, kailangan natin kumain or mag-intake ng mga good fats, which is, katulad ng olive oil. Pero alam mo ba na may katapat din naman ng olive oil sa atin? Ayan, ano yun, Doc? Yun yung ating extra virgin cold pressed coconut oil. Hindi rin pala pauhuli yan. Kaya ako naman sa umaga, sinisiguro ko, alam mo isang buko, kakayurin ko yan. Kasi nandun yung good fats umaga. Kaya nasama ko yun sa kamote. Hindi ako pwedeng walang buko. Dahil itong buko para sa akin, gift ng Panginoon ito. Tree of life. Totoo, Dok. Hindi pa tayo dapat magpasalamat sa Panginoon? Kung wala kang pambili ng olive oil dahil medyo mahal, ay meron namang buko eh. Pangalawa, ang tanong dito, sino ang nagpatubo nito? At sino ang lumalang? Meron bang taong kayang mag-manufacture o kaya naman gumawa ng buko para itanim? Wala! Ngayon ang tanong, sinong re-recognize natin dito bilang mga tao sa sanlibutan ito? Huwag naman tayong malimutin. Kahit ako ganito lang, hindi ko kayang malimutan yung una, pinanggalingan natin. Hindi tayo lumalang sa atin. Pag tumingin ka sa nature, paano lumalaki ang mga halaman? Paano nami-maintain yung sikat ng araw? Paano natin nakikita ang iba't ibang uri ng kulay, mga bulaklak sa paligiran? Isang bagay na nakapagpapadurog ng puso ng isang tao na kumikilala na hindi naman natin kayang gawin yan. Pag tayo nahamugan, at tayo sinisikatan ng araw, at tayo nakakaramdam ng hangin na nagpapasarap ng ating pakiramdam, enough na para magbigay tayo ng kaisipan that there is God. Amen. That loves us so much. And that's what health message all about. Part ng health ito. Na itong kapaligiran o itong tinatawag na natures of health, itong tinatawag na 8 laws of health, talagang regalo ng Panginoon ito. Talagang pasalamat tayo. Dahil meron tayong knowledge na siya nagbibigay sa atin ng kalayaan na mabuhay tayo ng may kaligayahan, kapayapaan, at matuto tayong bumalik at kumilala sa pinagmulan. Amen. Ang ganda nun, Doc, no? At sa atin pong mga manonood, nais din po naming ibahagi sa inyo na ito kasing kalikasan natin, yung 8 laws of health, lahat ng mga nakikita natin, lahat ng pag-aari natin, kung ano pa yan, kung gaano karami, kung gaano kalawak man yung lupain mo, lahat ng yan ay regalo sa atin ng Panginoon. Galing talaga sa ating Creator, di ba? Yung ultimate Creator natin. Kasi no one can invent the fruits that we have. No one can invent coconut, di ba, Doc? Walang ganun. Only saraw, di ba, dito sa atin sa Pilipinas. Ang saraw ang inimbento ng isang Pilipino, isang jeep. Pero yung kalikasan natin, kaya lang natin magtanim.
tayo ay mga Yung bang pinanggalingan ng saraw, yung bang bakal na ginamit siyang galing. Diba? Totoo yun, Dok, Hindi rin diba? doon sa mismong taong gumawa niya. Yes, oo. Kaya napaka-importante po na malaman po natin kung sino talaga yung nag-create po sa Ibalik atin. natin doon sa talagang otoridad. Ibalik natin doon sa talagang dapat tumanggap ng Papuri at pasasalamat. At pasalamat. No, Dok? And at the same time po, balikan naman natin mga kaibigan kasi meron pong isang study about Alzheimer and dementia. Sabi po dito, a study in 2015 says, look at more than 900 people ages 58 to 98. So this is a study who filled out food questionnaires and underwent repeated neurological testing. It found that those whose diets most closely followed the MIND recommendations had cognitive function equal to that of a person more than 7 years younger. Isipin mo, Dok, 58 to 98 years old, yung nag-conduct ito pong study na to, nag-underwent sila ng study from 58 years old to 98 years old. Pero, nung nagkaroon na sila, nung meron ng resulta, yung pinaka-study na ito, ay parang kasing yung tibay nung kanilang, yung sharpness nung kanilang cognitive level ay parang 7 years younger. So, di ba, doon natin mapapansin talaga kung gaano kagaling talaga kapag meron tayong mga diet na sinusunod at ano yung diet na yon, kailangan natin malaman. So, ituloy po natin. The association between healthy fats and healthier brains may be related to inflammation. Diets high in saturated fats appear to raise inflammation while eating unsaturated fats can dampen the inflammatory response. And sino nagsabi nun, Dok? From Harvard Health Publishing. So, ang dami na pong mga studies na malalaman natin kung ano talaga yung mga good fats and ano yung mga bad fats natin. So, Dok, napaka-importante din talaga na malaman natin yung mga sources nito, and yun yung mga example nga ni Dok kanina na sinabi niya yung fresh cold na coconut oil natin, no? Yung olives natin, yung flaxseed oil. So, napaka-important. Yes, yung buko pa. Kaya talagang blessing talaga ito eh. Kaya nga lang, since na balutan tayo ng tinatawag na modernong environment na kung minsan pagka puro nakatutok lang yung mata natin sa normal na pinanonood natin, na pag nakikita ng mga magulang, ng mga kabataan, akala nila hindi naman delikado sa loob ng katawan. Pero mas maganda na talaga yung malaman natin ito. Kasi talagang, lalo na yung panahon natin, talagang bawal magkasakit. Kaya, Dok, dito natin malalaman at ibabahagi natin sa atin pong mga manonood yung sinabi po ni Dr. Malik doon po sa Harvard Health Publishing. Dr. Malik suggests it's easier to focus on quality and not the quantity. Add more foods with unsaturated fats and polyunsaturated fats, which is yung mga good fats natin, no, Doc? And sabi niya dito, add this mono and polyunsaturated fats to your diet and stay clear to those with saturated fats. Ibig mo sabihin, Dok, para mo kasing niloloko yung sarili mo na kumakain ka ng, yung sinasabi mo nga, Dok, na yung saging, pwede mo namang ilaga o pwede mo na siyang kainin ng hilaw na. Di ba? Pero yung tipong, hindi naman po yung hilaw talaga na hindi siya hinog. Yung hinog na, pero hindi mo siya niluto, kumbaga. Kasi meron talaga yun na talaga, banana Q na tinuhog mo na, di ba? Minantikaan pa, Dok. So, pinirito mo na, tayo. Hindi sukalan mo na, pinirito pa. Hindi ka pa nasiyahan, nakontento. Tinuhog pa. Ang point doon, kawawa naman yung saging. Samantalang pwede nang balatan mo na lang. Tapos kainin mo na siya. Totoo, Dok. So ito yung tawag ko nga dito sa ating mga Pilipino, pakialamero. Tapos na. Bakit? Ikaw pa kunyari, pumunta ka sa isang handaan. Pagdating mo, nakahain na yung pinaghirapan na in-ready na para sa'yo. Tapos pagdating doon, kinuha mo, minodify mo. Tapos pinakialaman mo. Dahil lang sa gusto mong sundin kung ano yung lasa na gusto mo. Samantalang tinimplahan na. For example, ang saging, hindi ba may asukal na siya? Alam ba yung asukal ng saging? Ito yung asukal na tumatagal sa katawan. Hindi ito yung pagdakan na lang na kung may diabetes ka maya-maya katitik mo lang nung candy. Bumababa na naman yung blood sugar mo. So, ibig sabihin, hindi siya tumatagal sa katawan. Hindi katulad ng asukal ng saging. Ito ang ganda. Tumatagal. Kaya ginagamit namin ito pag kami nag-gym o nagbabasketball. Lagi ako may saging. Nawala itong harm
o yung byproduct. So doon makikita, sino ang nagtimpla ng saging? Totoo, Dok. Si Doc Tam ba? Si Gladens ba? Hindi po. Manong, wag na tayong humirit. Ibig sabihin, bilang tao, I'm sorry to use that word. Yung word hirit, di ko naman ginagamit nung masyado ng araw yan. So ang pinopoint ko lang dito, huwag ka nang, ano tawag dito, yung bang, Wag mo nang kala mo ka naman kung sino. Timplado na eh. Katulad nga ng kay Mito. Lalagyan mo pa ng gatas yan. Samantalang kayurin mo na lang mismo ron, ready to go, kakainin mo na lang. Sisirain mo pa yung timpla. Kaya bilang mga tao, nasisira tuloy yung kalusugan. Dahil hindi marunong magpasalamat, kumilala na ang Panginoon ang nagpatubo at nagtimpla. Di ba nangyari yan sa bansang Israelita? Timplado na. Galing ng kalangitan, umuulan ng mana. Alam ba yung lasa daw nun? Masarap daw yung lasa eh. Pangalawa, lahat ng sustansya nandun na. Sa halip na ma-blessed at may balik yung kalusugan nila, ang kanilang pinili ay diretsuhan na tumuway at yung kanilang pagkain na nakasanayan sa Egypto, yun ang naging resulta ng kanilang pagkamatay na hindi nakapasok sa lupang Kanaan. Gusto ba nating maulit yun? Na binigyan tayo ng fruits, nuts, grains, and vegetables. Contains all the food elements that the body need. Na wala ka nang hahanapin pa, na kulang na sustansya. Basta ang importante lang by faith. Kaya nga, ang sabi nga sa kanta, paborito ko ito eh, trust and obey. Alam mo yung kanta ngayon, pag kinakanta yun, kuminsan napapaluha ako eh. Kasi napakaganda ng meaning eh. There's no other way. Ang sabi doon, trust and obey. Pwede ba na yung trust and then disobey? Ang hirap nun, Dok, di ba? Sinabi na nga, counsels on diet, counsels on health, ministry of healing, medical ministry book, book of temperance, and all kinds of health books that we have. The question is, are we enjoying it? Are we practicing it? Do we trust God with all the requirements and information and knowledge that we receive from Him through the writings given by God sa ating propetisa? Kaya kung tayo magkakaroon ng ganong kaisipan, na sabi nga eh, sumunod at kilalanin natin na hindi mabubuo ang purpose ng Panginoon na kung paano maibalik yung kanyang larawan, kung hindi natin tatanggapin yung ibinigay na mensahe, na ano yung dahilan din kung bakit ibinigay yung health message na binasa na. Siguro, pakibasa mo nga yung sa health, yung huli mong binasa as we get close to our study this afternoon. Ang sabi po dito, God is interested in our health and happiness here on earth, as well as in our character, development, and eternal destiny, is an inspiring truth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 John 2. Let us ever remember that it was in love that our Heavenly Father sent the light of health reform to guard against the evils that result from unrestrained indulgence of appetite. Counsels on Diet and Foods, page 243. Ang ganda, Dok. Parang gusto ko na lang ulit-ulitin yun kasi talaga yung pangako ng Panginoon na gusto niya talaga na magkaroon tayo ng isang magandang kalusugan. Kaya sa atin pong mga manonood ngayon, hapon pong ito, ay kung meron po kayong mga katanungan, ay maaari niyo po yung isend po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan at mag-comment po kayo ng inyong pong mga questions, prayer requests, or mga suggestions po sa mga topic po na pwede po nating i-discuss dito po sa atin pong programa. At sa mga numbers po na mag-flash po sa inyong screen, ay maaari niyo po dyang isend ang inyong pong mga questions or mga suggestions. So ngayon, Doc, ito yung huli nating ibabahagi sa atin pong mga kaibigan, no, na nakalagay po dito, according to Journal of the American College of Cardiology, a recent study looked at adults in the United States and found that replacing margarine, which is na topic na natin, butter, or mayonnaise with olive oil was associated with reduced cardiovascular disease. O, di ba, Doc?
Diretso yon. And at the same time, this is particularly notable because Americans tend to consume less olive oil than our European counterparts, which is true kaninang in-example mo, Doc, no? And at the same time, sabi po dito, they compiled a data from a variety of trials, which is yung coconut oil. And at the same time, yung ating olive oil, di ba? Which is maganda nga naman talaga at nakapagpapapayat ito, Doc. Meron pang avocado. Ay, totoo, Doc. Napakaganda rin ng fats ng avocado. Yes, yung avocado din. So, isa din siya sa mga sources ng ating essential fats. So, Doc, parang ang haba talaga ang haba ng usapan natin tungkol sa mga essential fats. Pero alam niyo po mga kaibigan, ito na ang panahon na hinihintay niyo na masagot ang inyong mga katanungan. Kaya mag-send lamang po kayo dito po sa ating pong programa ngayon pong hapong pong ito. At bago yan, habang hinihintay natin, Doc, yung ating pong mga katanungan, ay binabati po namin si Pastor Joven Hitosis and Mrs. Elsa Hitosis ng Bicol Region. And at the same time, si Mr. Ben and Mrs. Daisy Relioso ng Goa Camarines Sur, Pastor Garado and Ma'am Nelia Garado. Nanonood po sila sa atin. At gayon din po si Miss Corazon Balmaceda Alcantara. Maraming salamat po sa panonood. Gayon din po si Vivo Nazareth. And si Dr. Camaro and Mrs. Annie Camaro. At gayon din po from Palawan, Nara South, nanonood po sa atin lagi si Mr. Oscar Silencio Waknag. At sa lahat po ng mga sumusubaybay ng programang Kaalamang Pangkalusugan with Dr. Tam and yours truly, ay maraming salamat po. Nawa po ay isama niyo po kami palagi sa inyo pong panalangin at magtulungan po tayo para po sa ating pong mga topics na pwede po nating ibahagi sa ating pong mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kamag-anak, especially, Doc, no, sa mga nagkakasakit ngayon. Kaya ready ka na ba, Doc, sumagot ng ating mga questions? Ayan, sa ating pong unang tanong. Oh, parang to, Doc, no? Parang Q&A lang sa'yo talaga. Okay, so ang unang tanong, Doc, ay paano po ito, Doc, yung kasi kanina, Doc, ay nabanggit mo nga, Doc, na meron talagang brand, no, na talagang pure, na authentic talaga. Kasi ang tanong niya dito ay, paano po malalaman kung authentic ang olive oil? Marami na rin po kasing peke. Paano kapag ganun, Doc? Siyempre, kailangan din natin alam din kung ano yung brand. Siyempre, since nga na nasa media tayo, siyempre, it might probably create some commotion, disobeying the normal rules. So, pero marami naman po na mapupuntahan tayo ng magagandang quality ng olive oil. Okay. So, titignan din siguro natin kasi may ibang mga olive oil, Doc, no, na meron silang saturated fats. Padala nila yung cellphone number nila. Okay, tapos i-text na lang natin. Magte-text brigade tayo sa kanila. Ayun, okay. So, mga kaibigan, sa nagtanong po, ihanda nyo na po at i-text nyo po sa amin. Lang tayo sa rules. Yes, totoo yun, Doc. And at the same time, sabi po dito, question po dito, Doc, which is better, corn oil or canola oil? Baka namamahalan, Doc, sa ating olive oil. Kung akong tatanungin mo, mas pipiliin ko na yung konting mahal kasi medyo questionable din Hindi natin pwedeng i-down yung isa o i-down yung isa. Sige, yan nyo lang yung cellphone number ninyo. And then, pasabihin namin sa inyo kung alin yung mas maganda. Okay, ayan. Ito, Doc, pwede rin po ba ang natural remedies kahit na 3 years nang nagdadialysis? Yeah, wala namang huli. Habang buhay, may pag-asa. Hindi pa sinabi ko nga na every 3 months, nagpapalit ang blood, 6 months ang tissue, 1 year ang brain. Yung brain niya, 1 year, nagpapalit Ay, ikaw naman, 3 taon ka pa lang namang. Ang unang dapat na unahin, o i-dialysis, ito. Totoo yan, Doc. Sa bibig nang gagaling lahat ng cause ng problema ng dugo Kailangan salain mo na natin. dinadialysis mo yung dugo mo. Tapos kakain ka naman ng mga problema na magiging cause ng dialysis mo. Katulad ng binanggit ko nung nakaraan, may nakasabit na nagiging sipon. Tapos suction ka ng suction. Niloloko mo sarili mo. Dialysis ka ng dialysis. Kain ka ng kain ng processed food. Kain ka ng kain ng flesh food. Na yung protein naman ng animal protein nasa under category ng denatured. So, ang tendency, kidney pa rin ang mahirapan. Unang-una, linisin ang pagkain, kumain ng tama, ng malinis ang dugo, at linisin din ang kidney. Okay. May pang-cleansing ng kidney. Ayan, salamat, Doc. And Doc, may mga pahabol na questions. Doc, ano po ba yung gamot sa hyperacidity? Siyempre, huwag kang kumain ng mga... Katulad nung nabanggit ko nung Saturday, na yung cause ng acid ay nasa mga iniinom at kinakain natin yan. Siyempre, nagtitake ka ng tinatawag na mga pagkain na nakapag-acidic na naging acidic ang dugo mo, yun yung tatanggalin natin. Okay. Kaya kung pakinggan ninyo yung mga previous na mga pag-aaral natin, actually nandun na po halos lahat yan.
Iwasan ng junk food, processed food, at iwasan ang uminom ng animal milk. Ayan. Maraming salamat, Doc. And sa atin pong mga manonood na nag-send po ng inyo pong ibang mga messages or mga questions po and suggestions po na mga topics ay babalikan po namin yan at sasagutin po namin yan dito po sa Kaalamang At Pangkalusugan. hindi lang yun. Ang maganda rito, total din lang, nitatanong kayo, manong mag-vegetarian na? Bakit pa natin pahihirapin ito? Sanayan lang yan. Opo. Actually, ginawa ko yan. Tako ko kaya ng lahat ng mga iyan. Yung ba naman timbang ko na 185 pounds during that time? Compare ngayon, change ko lang yung lifestyle ko. Fruits, nuts, grains, and vegetables. Yun yung pagkain na kinakain ko. Enough na yun. Kaya ang tangi naming encouragement sa lahat sa inyo, don't worry about it. Just follow the protocol of God. 8 laws of health. Everything's gonna be all right. No worry. Amen. God is always there Totoo para po. abutin tayo. Ayan, maraming salamat po, Dr. Tam. And at the same time, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Ngayon po ay bago po tayo magtapos ay nais po naming ibahagi sa inyo ang Counsels on Diet and Foods, page 359. Olives may be so prepared as to be eaten with good results at every meal. The advantages sought by the use of butter may be obtained by the eating of properly prepared olives. The oil in the olives relieves constipation and for consumptives. And for those who have inflamed, irritated stomachs, it is better than any drug. As a food, it is better than any oil coming secondhand from animals. So mga kaibigan, ngayon po ang panahon para tayo po ay manalangin para po sa ating pong mga kaibigan na nag-send po ng kanila pong mga prayer request. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat po Ama sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pagsubaybay po sa amin at sa pagbibigay niyo po sa amin, especially po kay Dr. Tam, ng karunungan at katalinuhan mula sa kaitaasan upang ang inyo pong mensahe sa kalusugan, Panginoon, ay maihatid sa buong mundo. Dalangin po namin, Ama, ang mga kaibigan po namin na nag-send po ng kanila pong mga prayer request dito po sa ating pong programa ng Kaalamang Pangkalusugan. Gayon din po, Ama, ang isang husband, Panginoon, na may brain abscess, Panginoon, na nasa ospital ngayon, ay dalangin po namin, Ama, ang inyo pong paghaplos po sa kanya pong ulo at gayon din po sa kanya pong may bahay. Natulungan niyo po sila, Ama, at gayon din po ang kanilang pamilya sa kanila pong pinagdaraanan. Patuloy niyo po, Panginoon, na ingatan kami at bigyan po kami, Ama, ng karunungan mula sa kaitaasan na sundin po ang inyo pong utos na pangkalusugan. Dahil lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat pong muli, Doc, and salamat pong muli sa inyo pong panonood dahil magbabalik po kami next week at subaybayan niyo po ang next episode po namin dito sa Kaalamang Pangkalusugan.